Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Nagbabalik si Vel Custodio sa detalye. Napagkasunduan ng Department of Agriculture, pork retailers at iba pang stakeholders na huwag munang magpataw ng maximum suggested retail price sa baboy kasunod ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Ang request ng pork producers at ng retailers, huwag mag-MSRP. So sabi ko, pwede naman walang MSRP basta magkasundo kayong lahat na mabigyan naman yung consumers natin ng better price, di ba? But sabi ko sa kanila nga, kung hindi natin makuha yung tamang presyo, fair to all parties, then we might have to issue an MSRP. Iimbestigahan na muna ang cost structure mula sa pork producer hanggang retailer para makita ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy. Kinukonsidera din ng Food Terminal Incorporated o FTI na bumili ng baboy sa mga local producers para direktang i-distribute sa mga pork retailers para mabawasan ng layer sa pagdaraanan ng supply ng baboy. Kinumpirma naman ng DA na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo. Kung hindi naman sa mga retailers ipapataw ang MSRP. Binanggit ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na tinitingnan din ang paglalagay ng maximum wholesale farm gate price. Pinag-aaralan din ng DA ang pagbebenta ng baboy para magsilbing opsyon sa mas murang presyo kagaya ng konsepto ng Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo. Uusap tayo ng maayos with the pork industry players from the biyahero to the retailers to the producers. Nangako sila na babalik sila sa DA with their comments na kung ano ba yung pwedeng gawin sa presyo ng pork. Kung maganda naman ang usapan, then there's no need. But if there are kung we feel na kulang yung hinihingi namin na pagbaba ng presyo, the government will be forced to intervene. Maaari rin ang pag-recover ng pork industry mula sa naging epekto ng African swine fever na naging dahilan sa taas presyo. Kaugnay nito, 68 na lang ang may active ASF, mas mababa sa mahigit 500 kaso noong ikatlong quarter ng 2024. Wala na ring aktibong kaso ng ASF sa Batangas. Target ng DA ang controlled commercial release ng AVAC vaccine sa unang linggo ng Abril. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.